So mga kapatid, nandito tayong muli sa ating morning revival preview. At ang schedule ay week 42, day 6, last na to, dito sa MR natin. Ibig sabihin na kumpleto na natin uli ang isang buong MR. So sa susunod, bago na ang MR natin. At salamat sa Panginoon, sinasabi ko nga, hindi mauubos ang pagkain natin. Amen. So magbabasa na ako. So muli ang ating schedule ay week 42, day 6. Ang mga Bible verses natin ay Colossians 2:2, Ephesians 3:4, 5:32. Amen. That their hearts may be comforted, being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of understanding, unto the full knowledge of the mystery of God Christ. So i-highlights natin dito yung mystery of God Christ. Kasi yung mga topic natin ngayon tungkol sa mga mystery, mga hiwaga ngayon ang pinag-uusapan natin. Hiwaga ang pinag-uusapan. At katulad ng sinabi ko kahapon, pag binanggit mong hiwaga, hindi ganun kadaling maintindihan, hindi ganun kadaling matanggap, at nakakapagtaka. At hindi mo nakikita, kaya mahiwaga yan. Subalit bagamat mga hiwaga ito, pero sa pamamagitan ng mga paliwanag, salita, nai-ensayo natin ang ating mga espiritu, nagiging kalugod-lugod ang mga bagay na ito sa atin at nagdadala siya ng saya at kaluguran sa kalooban natin. So ganyan ang mga spiritual na bagay. Hindi naman sinasabi na intinding-intindi mo yan. Pwede nga naintindihan mo pero hindi mo naman maisalita. Pero ang importante, nakakaramdam ka ng daloy. Daloy ng buhay at espiritu. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang aking mga salita ay pawang buhay at espiritu. So Ephesians 3:4, by which in reading it, you can perceive my understanding in the mystery of Christ. So i-highlight ulit natin yung mystery of Christ. Amen. This mystery is great, but I speak with regard to Christ and the church. So ang great mystery ay Christ and the church. Si Kristo at ang Eklesiya. So yan ang dakilang hiwaga. Ang ibig sabihin, yan ang pinaka-sentro ng buong ekonomiya ng Diyos. Mahiwaga siya. Mahirap intindihin. Hindi nakikita sapagkat tayo ay nasa panahon ng hiwaga ngayon. Katulad ng sinabi sa atin kahapon. Di ba? Ang kapanahunan ni Kristo hanggang sa dumating ang milenyo. Millennial Kingdom ay panahon ng hiwaga. Andiyan tayo sa gitna niyan ngayon. Dumating na ang Panginoon at hindi pa natin naabot ang simula ng Millennial Kingdom. Kaya andito tayo ngayon. Panahon ngayon ng hiwaga. At mahalaga sa panahon na ito, maintindihan natin ang mga bagay na ito. Bagamat hindi natin nakikita. The mystery of the universe is God. The mystery of God, the New Testament reveals, is Christ. The mystery of Christ is the church. Actually, these are simply three stages of one mystery. God is to be found in Christ. And Christ is to be found in the church. The church then is the mystery of Christ, who in turn is the mystery of God, who himself is the mystery of the universe. So dito makikita natin yung stages ng mystery. Yung mga stages yan. So yung una sinabi, the mystery of the universe is God. Ang ibig sabihin ng buong sansinukob, the universe is a mystery itself.
Mysterious ang universe. Maski yung mga scientists, hindi nila maipaliwanag itong buong sansinukob. Maaaring may mga item na nakikita nila, na narating nila, na pag-aralan nila. Pero as a whole, it's a mystery. Di ba? Para saan ang araw? Bakit sumisikat siya? Para saan ang mga heavenly bodies? Bakit nandyan sila? Para saan ang mundo? Para saan ang mga halaman, ang tubig, ang hangin, ang lahat ng mga yan? At higit sa lahat, para saan ang tao? Mahiwaga yan. Mahiwaga. Subalit binabanggit sa atin, ang hiwaga ng buong sansinukob ay ang Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos lang ang nakakaalam kung bakit nilikha ang buong sansinukob sapagkat siya ang naglikha diyan. At siya lang ang pwedeng magpaliwanag kung ano ang buong sansinukob, ang kanyang layunin, at bakit siya umiiral. Ang Diyos lang. Kaya kung kilala mo ang Diyos, lalo kung alam mo ang kanyang ekonomiya, maiintindihan mo itong buong sansinukob. Kaya ang Diyos ang hiwaga ng buong sansinukob. Ang Diyos mismo, mahiwaga rin. Pwede mo sabihin na siya ay umiiral. Makapangyarihan siya. Siya ay Diyos na walang simula, walang katapusan. Ang pinakamalakas na umiiral sa buong sansinukob, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, ay ang Diyos mismo. Pero sino siya? Naintindihan mo ba siya? Alam mo ba kung anong gusto niya, anong ayaw niya? Ano ang kanyang goal, ano ang nasa puso niya? At ito, tatanungin ko kayo, alam niyo ba kung ano ang gusto niyang gawin ngayon? Sino makakasagot niyan? Sino nakakaalam niyan? Di ba? Mahirap. Sapagkat ang Diyos ay mahiwaga. Pero sinasabi sa atin, si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, kung gusto mo maintindihan ng Diyos, kailangan mo si Kristo. Kung gusto mong maipaliwanag ang Diyos, kailangan mo si Kristo. At kung gusto mong makita ang Diyos na hindi nakikita, kailangan mo si Kristo. Siya ang kapaliwanagan ng Diyos. Di ba? At siya lang ang pwedeng masumpungan upang masumpungan ang Diyos. Kaya si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Si Kristo rin mismo ay mahiwaga. Mahiwaga siya. Alam niyo ba nung nabubuhay si Kristo sa mundo, panahon ng Ebanghelyo, hindi siya maintindihan ng tao. Yung kanyang mga sinasabi, hindi nila maintindihan. Napakamahiwaga. Yung mga tao, bagamat alam nila, mabigat yung kanyang salita. Napakatindi ng mga sinasabi niya, pero hindi nila maintindihan. Kung minsan tinatanong nila si Kristo, hindi sumasagot. Mahiwaga to. Mahiwaga si Kristo. Bagamat tayo ngayon, sa panahon na ito, lalo pa, si Kristo ay hindi na natin nakikita. Pero bagamat siya ay espiritu na nahan sa kalooban natin, hindi pa rin natin ganap na naiintindihan. Sapagkat siya ay mahiwaga. Subalit, na eklesiya, sabi sa atin, ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. Upang maintindihan mo si Kristo, kailangan nasa eklesiya ka. Sapagkat ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. Paano mo makikita, maintindihan, maririnig si Kristo ngayon ng isang solidong paraan? Kailangan mo ng buhay eklesiya. Diba? At sinabi rito, mga kapatid, amen, ang Diyos ay masusumpungan kay Kristo. So gusto mong hanapin ang Diyos? Dapat hanapin mo si Kristo. Kung nasumpungan mo si Kristo, nasumpungan mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ay na kay Kristo. At si Kristo
ay masusumpungan sa eklesiya. Saan mo hahanapin si Kristo? Sa eklesiya. Okay, sapagkat ang eklesiya ang kanyang katawan, ang eklesiya ang hiwaga ni Kristo. Di ba? At kung gusto mo maintindihan ang sansinukob, kailangan mo ng Diyos sapagkat siya ang lumikha sa buong sansinukob. Maski ang ating sarili, hindi natin naiintindihan. Kailangan natin ang Diyos na lumikha sa atin upang ipaliwanag sa atin ito. At upang maintindihan mo lahat ng bagay, kailangan maintindihan mo ang ekonomiya ng Diyos. Diba? Sapagkat ang Diyos ay may ekonomiya na sumasaklaw sa layunin ng sansinukob. Bakit ito nalikha? Amen. The mystery of God in Colossians 2:2 is Christ. So malinaw ito sa Colossians 2:2, direktang sinabi na ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. Whereas the mystery of Christ in Ephesians 3:4 is the church. Sa Colossians 3:4 naman, sinabi sa atin na ang hiwaga ni Kristo ay ang eklesiya. God is a mystery and Christ, as the embodiment of God to express Him, is the mystery of God. Amen. So si Kristo na hiwaga ng Diyos ay ang pagkakatawan ng Diyos. Pag sinabi nating embodiment of God, ibig sabihin, ang Diyos mismo ay nais sa katawan kay Kristo. Ang ibig sabihin, nagdala siya kay Kristo, nais sa katawan kay Kristo, na kay Kristo siya. Ang Diyos ay na kay Kristo, nais sa katawan kay Kristo. Na sa panahon na ito, ang Diyos ay mahahanap mo lang kay Kristo. Kung wala si Kristo, walang Diyos. Walang Diyos kang masusumpungan. Sapagkat ang Diyos ay nais sa katawan kay Kristo. Upang ang Diyos ay maihayag kay Kristo. Ibig sabihin, nais sa katawan siya kay Kristo upang maging solido ang kahayagan ng Diyos. Kung wala si Kristo, ang Diyos ay hindi maihayag na solido. Bagamat ang sanlibutan ay isang kahayagan ng Diyos. Naihahayag niya ang Diyos sa kanyang kagandahan, sa kanyang mga sistema. Ano ba, yung araw, sumisikat doon, bumabalik dito, sumisikat dito, bumabalik doon. Ibig sabihin, makikilala mo ang Diyos, very consistent siya. Di ba? Ang mga tanawin, ang ganda. Sasabihin mo, ang Diyos ay isang magandang Diyos na lumikha ng kagandahan. Makikita mo ang sannilikha, may mga buhay. Makikita mo ang Diyos. Kaya niyang lumikha ng buhay. Marami mga bagay na nakakapaghayag sa Diyos dito sa sanlibutan, sa sansinukob. Pero kulang yan. Kulang yan. Si Kristo ang kahayagan ng Diyos na kung saan ang Diyos mismong Diyos sa kanyang mga kagalingan at katangian na ihahayag kay Kristo. Ang kanyang pag-ibig, katwiran, liwanag, kabanalan, lahat yan ay malinaw na naihayag kay Kristo. Solido ang kahayagan ng Diyos kay Kristo sapagkat ang Diyos ay naisa katawan kay Kristo. Ang eklesiya naman ay siyang katawan ni Kristo upang ihayag si Kristo. At ito ang hiwaga ni Kristo. Ang eklesiya ang hiwaga ni Kristo. Sapagkat ang eklesiya ay ang katawan ni Kristo. Ang lakas niyan. Di ba? Ang lakas niyan. Tayong lahat na ihahayag tayo dahil meron tayong katawan. Kapag wala tayong katawan, ulo lang ang meron sa atin, lumulutang, walang kahayagan yan. So ang eklesiya ay katawan ni Kristo. Mula sa katawan, solido ang kahayagan niya. At ang ating karanasan kay Kristo ay solido kapag ikaw ay nasa buhay eklesiya. Sasabihin mo, so brother, paano ba maging nasa buhay eklesiya? Simple. Dapat nasa pagpupulong ka. Kung wala ka sa pagpupulong, paano mo sasabihin na sa buhay eklesiya ka? Ang salitang eklesiya mismo ay pagpupulong. Di ba? Ano ang church? Called out assembly. Tinawag para mag-meeting. Yung meeting ay eklesiya.
ang mapa sa eklesiya ay ang mapa sa meeting. Dapat nagmi-meeting ka. Di ba? Lord's Day, umaga. Lord's Table meeting, fellowship. Dapat nandiyan ka. Dapat nandiyan ka. Sapagkat kung wala ka dyan, wala ka sa buhay eklesiya. Prayer meeting, life study meeting, ministry meeting, service meeting, at mga activity, conference, at mga training. Lahat yan ay mga bahagi ng church life. Dapat meron ka yan. Kung wala yan, wala ka sa buhay eklesiya. Wala kang solidong karanasan ng katawan. Hindi mo alam anong ginagawa ni Kristo. So naalala ko, may mga kapatid na wala sa buhay eklesiya. Pagbalik sa buhay eklesiya, para sila mga nangangapa. Di ba? Dala-dala pa nila yung mga lumang hymn na bago pa pag tinignan nagamit nung araw. Hindi naman masama yan. Pero nalihis sila sa maraming bagay. Nalihis sila. Kaya ang hiwaga ni Kristo ay ang eklesiya. According to Ephesians 3:4, the church has a particular title, the mystery of Christ. So yun pala. Ano ang church? The mystery of Christ. So pwede natin gamitin yung title na yan. Pag sinabi mo, ako ay bahagi ng mystery of Christ, ibig sabihin na sa buhay eklesiya ka. Sapagkat ang buhay eklesiya ang mystery of Christ. Hiwaga ni Kristo. When we consider Ephesians 3:4 in context, we see that the mystery of Christ is the church. Thus, Christ is the mystery of God, and the church is the mystery of Christ. God is a mystery. Christ is the mystery of God, and the church is the mystery of Christ. So, almost 3 stages siya. God is the mystery. Okay. Christ is the mystery of God. Okay, so isang stage na yan. Okay. The church is the mystery of Christ. Di ba? So, 2 stage. At the church mismo ay isang mystery. So, kung isasama mo pa yung universe, at least 4 stages siya. God is the mystery of the universe. Christ is the mystery of God. The church is the mystery of Christ. At the church himself is a mystery. Amen. Hence, the church is actually a mystery within a mystery. Kasi siya yung last stage eh. So, yung church ay mystery of mysteries kasi siya yung last stage ng mystery. Napaka-solid ng church life. No, yung sansinukob na hindi maintindihan, okay, kailangan nila ng Diyos as the mystery of the universe. Yung Diyos na hindi maintindihan, kailangan nila si Kristo para maintindihan ng Diyos. At yung Kristo na hindi maintindihan, kailangan nila ng church upang maintindihan si Kristo. Kaya ang huling mystery ay yung church. Napaka-solid niya. At napaka-broad niya, napaka-importante ng nasa loob ng eklesiya. Amen. So today's reading na ako. Amen. So in God's economy, revealed in the New Testament, there are mainly 2 mysteries. The first mystery revealed in the book of Colossians is Christ as the mystery of God. Colossians 2:2. Christ as the mystery of God. Christ is God's mystery. Amen. In himself, God is a mystery. He is real, living, and almighty. However, he is invisible. So tama naman, ang Diyos ay totoo, buhay, at makapangyarihan. Kaya lang siya ay Diyos na hindi nakikita. So ang pinaka
Dahilan kung bakit ang Diyos ay mystery, sapagkat siya ay invisible God. Hindi mo siya nakikita. Kita mo ba ang Diyos? Hindi mo siya makikita. Sapagkat siya ay hindi nakikitang Diyos. Kaya sa mga tao sa mundo, ito ay isang malaking problema. Ang gusto nila nakikita. Ayaw nila ng Diyos na hindi nakikita. Diba? Maski sa lumang tipan, ang Diyos hindi nila makita, gumawa sila ng nakikitang Diyos. Pero Diyos ba yan? Hindi magiging Diyos yan kasi nakikita yan. Lahat ng mga bagay na nakikita mo, hindi pwede maging Diyos sapagkat nakikita yan. Pero yan ang gusto ng tao. Isang bagay na nakikita nila, nahihipo nila, naluluhuran nila, naaalayan nila. At yung isip nila, ina-adjust nila na ito ay Diyos. Pero hindi pwede mangyari yan. Hindi mo pwedeng ipilit yan. Na gawin ang Diyos na hindi nakikita na nakikita. Sapagkat pag ginawa mo yan, hindi ka mahuhulog sa Diyos. Hindi ka mahuhulog sa Diyos. Sapagkat nakikita ang ginawa mo. Kung gusto mo ng Diyos, hanapin mo ang Diyos na hindi nakikita. Pero, ang Diyos ay merong hiwaga. At ito ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo. Di ba? Ano nangyari? Nakita ba nila ang Diyos? Oo, nakita nila. Nung dumating si Kristo, nakita nila ang Diyos. Ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon mismo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang linaw niyan. Ang linaw. Sabi niya, pag nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Ibig sabihin, siya ang Diyos na nakikita. Ang Ama hindi mo nakikita. Paano mo makikita ang Ama? Tignan mo siya. Tignan mo siya. Kaya ang daming tao na nakita ang Diyos nung panahon na si Kristo ay nasa lupa. Panahon na yan. Bagamat hindi tayo nabuhay nung panahon na yan. Pero nung panahon na yan, lahat ng nakakita kay Kristo ay nakita ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita sa mga nagdaang panahon. Napakahiwaga niya, hindi siya nakikita. May Diyos ba? Meron. Asan? Hindi nakikita. Pag gumawa ka na nakikitang Diyos, hindi Diyos yan. Nung panahon na yun. Hindi Diyos yan. Subalit dumating ang isang ito. Pagsasakatawan ng Diyos, na ang Diyos ay siya mismo, nasa Kanya, kaisa ng Diyos. At siya ang Diyos na nakikita. At diretso niyang sinabi, ang nakakita sa akin ay nakita ang Ama. Gusto mo ba yan? Oo, gusto ko yan. Pag nandyan ako nung panahon na yun, gusto ko siya lagi makita. Ay, ito palang Ama, ito palang Diyos, ito palang ang isang Diyos na hindi nakikita. Nakita na ngayon. Nakita na ngayon. Nakawakan pa. Hindi lang nakita, nakakawakan. Di ba yung babaeng inaagasan ng dugo? Mamamatay yun. Agas ng agas ang dugo, gumagapang na nga eh. Pero hinipo niya yung laylayan pa lang ng damit ng Panginoon. Nakatumbas nang nahipo niya ang Panginoon. Boom! May nangyari. Sino nahipo niya? Ang Diyos mismo. Diba? Ang Diyos mismo. At may mga taong hinipo mismo ng Panginoon yung panahon na yun. Sinong humipo sa kanila? Ang Diyos mismo. Diba? At si Juan, mahilig, yung mag-recline, nakahilig sa Panginoon. Kanino siya nakahilig? Sa Diyos. At si Judas, hinalikan niya ang Panginoon. Bagamat hindi magandang halik yan. Pero sino hinalikan niya? Ang Diyos mismo. Ang Diyos na hindi nakikita. Nakita sapagkat si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Naintindihan natin yan. Okay. Kung wala si Kristo, walang taong nakakita sa Diyos. Pero sa panahon natin, hindi na uli siya nakikita kasi yung Diyos na nakikita na si Kristo noon ay naging espiritu. Pumasok naman siya sa isang anyo
At yan ay ang Espiritu, isang malahanging Kristo. Ang maganda rito, dinala naman niya yung Espiritu tungo sa loob natin. Tungo sa loob natin, nanahan sa ating Espiritu, naghalo ang dalawang Espiritu. Sabi ng Biblia, he who is joined to the Lord is one Spirit. Ang ating Espiritu, naging pinaghalong Espiritu, isang Espiritu. Hindi na nakikita physical, nararamdaman naman. Nagsasalita sa loob natin, nagpapahid, diba? Naggagabay, nagbibigay ng liwanag, solido ang ating karanasan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang hiwaga ng Diyos na hindi nakikita. Kaya, kung wala si Kristo, ang Diyos magiging abstract. Pero dahil si Kristo, ang hiwaga ng Diyos, dinala sa atin ang Diyos na hindi nakikita upang maintindihan natin. So sabi rito, because no one has ever seen God. He is a mystery. This mysterious God is embodied in Christ na isa katawan kay Kristo. Hence, Christ is the mystery of God. Christ is not only God, but He is God embodied. God defined. God explained. God expressed. Yan ang Diyos natin ngayon. Ang Diyos na hindi nakikita, ngayon ay Diyos na naisa katawan. Ang Diyos na pwedeng bigyan ng paliwanag. Ang Diyos na ipapaliwanag, explain. At ang Diyos na naihahayag. Lahat ng ito ay posible dahil si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Kaya yan ang ibig sabihin ng si Kristo ay hiwaga ng Diyos. Kung tutusin, kung wala si Kristo, talagang mahiwaga siya. Pero dahil kay Kristo, naging practical yung Diyos natin ngayon. Naging practical yan. Kung wala si Kristo sa loob natin ngayon, wala tayong Diyos. Wala tayong Diyos sa buhay natin. Kaya, so yung mga salita dito, hindi mga ordinaryo yan. Pag sinabi mo na Christ is the mystery of God, ngayon maintindihan mo ano ang ibig sabihin yan. Amen. Therefore, Christ is God made visible. Di ba sa salita niya? Sabi niya gano'n, si Kristo ay ang Diyos na ginawang nakikita. The Lord Jesus said, he who has seen me has seen the Father. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko kanina. John 14:9. Sabi ni Philip sa kanya, Panginoon, ipakita mo nga ang Ama. Si Philip. Hindi niya naiintindihan na yung kaharap niya, yan na yung Ama. Pakita mo nga yung Ama, Panginoon. Lagi mong binabanggit, Ama, Ama, Ama. Asan ba siya? Pakita mo nga. Nagulat ang Panginoon. Ano bang pinagsasabi nito? Philip, ang nakakita sa akin ay nakita ang Ama. Paano mangyayari na makikita mo ang Ama sa kanya? Dapat siya ang Ama. Hindi mangyayari makikita mo yung Ama sa kanya at makikita mo siya bilang Ama nang hindi siya ang Ama. Imposible. Kaya minsan yung mga ibang tao, hindi nila maintindihan talaga itong hiwaga. Kaya kung ano-ano mga sinasabi nila, napaka-plain na ng salita ng Panginoon. Ayaw pa nilang tanggapin. Kasi nga mahiwaga. Sasabihin nila, paano magiging Ama siya? Tinatawag niya yung Ama. O di may Ama siyang tinatawag at siya hindi Ama. O ito na nga sagot eh. Sabi ng Panginoon, kung nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. Period. Kaya mo maintindihan yan o hindi, mag-amin ka na lang sa salita. Mag-amin ka na lang. Kailangan tanggapin natin, hindi lahat ng bagay ay kayang intindihin ng utak natin. Pero ang salita ay kaya natin maintindihan at tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Diyos ay tres uno. Ama, Anak, at Espiritu. Oh, tatlo. Sabi, isa lang ang Diyos, Di ba?
Tanggapin mo na lang yan. Ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu. Sabihin mo, Amen. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay isa lang. Sabihin mo, Amen. Kaya ang ating tugon sa salita ay Amen. Naintindihan mo o hindi? Amen. Amen. The first mystery in God's economy is Christ. God expressed as the mystery of God. So napakagandang pakinggan yung God express, ang Diyos na naihayag. Kailanman, ang Diyos ay hindi maihahayag kay Kristo kung siya ay hindi Diyos. Hindi Diyos. Hindi siya maihahayag. Ang kahayagan ng Diyos kay Kristo ay napakasolido sapagkat ang Diyos ay naisakatawan sa Kanya. The second mystery is the mystery of Christ. Colossians 1:27 says, "To whom God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." As believers, we have Christ dwelling in us. But this Christ whom we have is a mystery. Although Christ lives in us, worldly people do not realize that He is in us. Amen. So dito sinasabi sa atin, mayroong gusto ang Diyos. Gusto niya na ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ay maipakita sa mga hentil. Paano niya ipapakita ang kayamanan ng mga kayamanan ng kaluwalhatian sa mga hentil? Ito ay sa pamamagitan natin na sinasabi, Christ in you, the hope of glory. Pwede itong mangyari sapagkat si Kristo ay nasa atin bilang pag-asa ng ating kaluwalhatian. So, ang mga hentil kasi, hindi sila maniwala na tayo ay merong Kristo. So, paano mo ma-impress ang mga hentil? Dapat pakita nila yung kayamanan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kristo na nananahan sa atin. So, katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay merong pinaghalong espiritu. Kung ikaw ay nabubuhay, dito sa pinaghalong espiritu, magkakaroon ka ng kahayagan. Magkakaroon ka ng kahayagan. At yung mga kahayagan na yan ay mga kayamanan ng kaluwalhatian na nakikita ng mga hentil. Nakikita nila, naririnig nila, natatanto nila, at naipapakita ng mga taong merong Kristo bilang pag-asa ng kanilang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay ang Diyos na naihahayag. Yan ang glory o kaluwalhatian. Yan ay pag-asa natin. Sapagkat sa darating na panahon, papasok tayo sa estado ng kaluwalhatian. Pero ngayong panahon na ito, meron din tayong kahayagan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa pinaghalong espiritu. Isang Diyos taong pamumuhay. Sapagkat kung ikaw ay nabubuhay sa Diyos taong pamumuhay, iba ang buhay mo kaysa sa mga hentil na walang buhay ng Diyos. So yun yung sinasabi ni Paul na sa kanya ang ganang mabuhay ay si Kristo. So, brother, anong klaseng buhay ba yan? Pwede mong sabihin, itong buhay ko, brother, ay si Kristo. Wow. Ibig sabihin, pag tinignan ko ang pamumuhay mo, si Kristo ang nakikita ko. At nandiyan dyan ang mga kayamanan ng kaluwalhatian. Subalit, ang pamumuhay mag-isa ay hindi sapat. Hindi siya sapat upang ihayag si Kristo sa isang malawak na paghahayag. Kailangan ng buhay eklesiya. Kailangan ng sama-samang pamumuhay, sama-samang liwanag, sama-samang kahayagan upang maging malaki ang kahayagan ni Kristo sa panahon na ito. At yan ay ang buhay eklesiya. Hindi ko sinasabi na sa individual na buhay, walang kahayagan si Kristo. Meron din naman, pero maliit lang. Walang iniwan yan sa bumbilya. Kung may isang bumbilya dito sa kwarto, maliwanag naman. Maliwanag naman. Pero hindi gaano.
Pero kung 10 bumbilya nandyan, sabay-sabay kong sinindihan, mas malakas ang liwanag. Paano kung 200 bumbilya meron dito? Bung sinindihan ko. Wow! Ang lakas ng liwanag. Ganyan ang eklesiya. Corporate siya. Malakas siya. May puwersa siya. May kahayagan siya. Kaya sinabi sa Biblia, maging ang mga unbeliever, pag pumasok sila sa gitna ng pagpupulong ng eklesiya, sasabihin nila ang Diyos ay nandito. Pag narinig nila ang mga propesiya ng mga kapatid, ang daming kapatid nagtayuan, lumiwanag sa pagpupulong. Sasabihin ng mga unbeliever, nakukonvict sila, nahahantad sila. Sabihin nila, nandito ang Diyos. Nandito ang Diyos? Nasaan? Naisa katawan kay Kristo. Si Kristo na ihayag sa eklesiya. Kaya sasabihin nila, andito ang Diyos. Diba? Ang lakas niyan. Maski nga demonyo, hindi mo na kailangan palayasin sa puwersa ng eklesiya. Lalo na yung meeting. So naalala ko minsan, nag-meeting kami noon. Hindi namin alam na meron palang demon possessed na babaeng dinala doon at pinaupo sa gitna namin. Hindi namin alam. Alala ko, nandun ako sa Malabon noon. May meeting ko. Nung nag-umpisa yung meeting, kumanta na yung mga kapatid. Oo, nagkantaan. At itong demonyo na nandiyan dyan, nagimbal siya, nayanig siya. Alam niyo kung ano nangyari? Kumaripas ng takbo yung suot na sapatos na iwan doon. Hindi niya kaya yung lakas at puwersa ng Diyos kay Kristo na nasa loob ng eklesiya. Amen. Kaya hindi mo na kailangan palayasin pa yung demonyo. Amen. Amen. So, but although Christ is mysterious, the church is the manifestation of Christ. As the body of Christ, the church is the expression of Christ. When we see the church, we see Christ. When we come into the church, we come into Christ. When we contact the church, we contact Christ. The church is truly the mystery of Christ. Diba? So sinasabi rito, diba? Ang eklesiya, ang katawan ni Kristo, ang kahayagan ni Kristo. Bilang kahayagan ni Kristo, bilang katawan ni Kristo. Okay, pag nakita mo ang eklesiya, si Kristo ang makikita mo. Diba? Ikaw ay dumating sa eklesiya. Ikaw ay dumating kay Kristo. Diba? Kung kinontak mo ang eklesiya, kinontak mo si Kristo. Si Kristo ang kabuuan ng eklesiya sapagkat ang eklesiya ang katawan ni Kristo. Ang eklesiya ang hiwaga ni Kristo. Oo, kaya kung wala ka sa church life, paano mo makikita si Kristo? Mahihipo si Kristo. May espiritu ka, hindi sapat. Malaking bahagi ang nawawala sa iyo. Kaya kailangan natin ng buhay eklesiya. As a mystery, the church is in the triune God, in the Father, in the Son, and in the Spirit. The divine mystery is much more with the church corporately than with the believers individually. Yan, di ba? Yung sinasabi niya, yung divine mystery, much more with the church corporately than with the believers individually. Hindi mo pwedeng ihambing yan. Malayo. Huwag ka magsabi na sapat na ang nasa kwarto palagi. Sapat na. Lumabas ka na dyan. Magbihis ka na at pumunta ka sa buhay eklesiya. Amen. The church is a corporate unit produced out of Christ, who is the mystery of God.
This all-inclusive Christ is the mystery of the mysterious God. Amen. And such a Christ, as the mystery of God, produces a unit, which is the church. Amen. Kaya yung corporate aspect, kasi tayo meron dalawang aspect ng pamumuhay, individual at corporate. No, hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung individual. Pero kung individual lang ang life mo, malaking kakulangan ang buhay mo. Kailangan meron siyang corporate aspect. Siyempre, mas medyo mahirap, mas medyo complicated ang corporate aspect kaysa sa individual aspect. Ang individual aspect, madali. Araw-araw na nakikipag-contact ka sa Panginoon, nagbabasa ka, nag-enjoy ka. Pagpapasok ka sa corporate aspect, kailangan mong gumalaw. Diba? Magbibihis ka. Sasakay ka ng kotse. O kung may kotse ka, magdadrive ka pa, pupunta ka sa church life. Diba? Hahalo ka sa mga kapatid. Makikipagtayo ka. Pero yan ang gusto ng Panginoon. Mula pa sa lumang tipan, merong ganyang aspect na. Diba? Ang mga Israelites na bayan ng Diyos sa lumang tipan. Kalat-kalat yan. Malalayo. Tribe by tribe yan. 12. Pero gusto ng Panginoon, mag-meeting sila. Pumunta sila sa Jerusalem. Mahirap magbiyahe noon. Pero yun ang gusto ng Diyos. May angal ka ba? Diyos yan. Sa panahon na ito, yun ang gusto niya. Physical ito. Kailangan mag-meeting tayo, magsama-sama tayo. Oo. So, hindi madali. Pero, yan ang gusto ng Panginoon. At dyan mo mararanasan si Kristo sa isang solidong paraan. Amen. Amen. By this, we can realize that the church is the continuation of the mystery, which is Christ. Mystery surely produces mystery. Christ, who is the mystery of God, brings forth the church, the mystery of Christ. The church, the mystery of Christ. Kaya anong panahon ngayon? Panahon ngayon ng buhay eklesiya. Ang buhay eklesiya ay ang hiwaga ni Kristo na siyang ginagawa natin sa panahon na ito. Sasama-sama tayo. Kaya sabi ni Paul, not forsaking the assembling of ourselves together as the custom of some is. Maski noong panahon ni Paul, may mga tao na hindi nagpupulong. Kaya sabi niya, huwag niyong gayahin yung mga ganon. As the custom of some is. May mga iba na ang kanilang kostumbre ay sa bahay na lang. Sabi niya, custom of some is not forsaking the assembling of ourselves. Dapat dun tayo. Not forsaking the assembling of ourselves together. Okay. As the custom of some is. Yung iba, they forsake. Yun ang kanilang ugali. Sabi niya, so much the more. Okay. Sabi niya, hindi yan. Sabi niya, as exhorting one another. Sabi niya doon sa meeting, nakakapag-exhort tayo, palakasan sa loob ng pagpupulong. Okay. Tapos sabi niya, dinagdag niya, so much the more as you see, the day is drawing near. Ano yung day na yan? That is the Lord's coming. Drawing near. Malapit na. Anong gagawin mo? Mag-meeting ka. Malapit na ang Panginoon. Mag-meeting ka na. Kalimutan mo na yung mga sentimiento mo. Mag-meeting ka na. Ito ay ang kagustuhan ng Panginoon ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga hiwaga. Nang hiwaga ng buong sanlibutan. Sa sinukob ay ang Diyos mismo. At ang hiwaga ng Diyos ay si Kristo. At ang hiwaga ni Kristo ay ang buhay eklesiya. Salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng liwanag. Alam namin kung paano namin ikikilos ang aming mga sarili bilang mga mananampalataya mo sa kapanahunan ngayon. Amen.